Marami sa atin ang nagsasalita ng higit sa isang wika, di ba? Pero naisip nyo na ba kung ano nga ba talaga ang epekto nito sa utak natin? Yung totoong epekto, bukod sa mas madali tayong nakikipag-usap, well, yan ang aalamin natin. Kaya ito yung tanong natin. May ituturing bang isang superpower ang pagsasalita ng dalawang wika? Kasi baka yung sagot, mas malalim pa sa inaakala natin. At ayon sa science, ang sagot ay isang malaking yes. Ang pagiging bilingual, lumilika pala ito ng isang mas malakas at mas flexible na utak. So paano ito nangyayari? Halika, silipin natin. Okay, simulan natin sa unang bahagi. Ano ba talaga ang nangyayari sa loob ng utak na may dalawang wika? Isipin nyo, para siyang isang isip na laging nasa gym, hindi tumitigil sa pag-eehersisyo. Kasi alam nyo, sa utak ng isang bilingual, parehong wika ay laging active, laging gumagana. Hindi yan parang switch na pwede mong i-on o i-off. At dahil dyan, palaging mayroong, kumbaga, kompetisyon. At yung kompetisyon na yun mismo ang nagpapatalas ng isip. At dahil nga sa constant na mental exercise na yan, nagkakaroon tayo ng bentahe sa tinatawag na executive control. Isipin nyo, siya yung parang air traffic controller ng utak natin. Siya ang nag-oorganisa ng lahat. So ano ba tong executive control na to? Simple lang. Ito yung set ng mga skills sa isip natin na tumutulong sa ating i-manage yung mga magkakaibang impormasyon, mag-focus at lumipat-lipat ng gawain. Siya talaga yung nagdidirekta ng lahat ng mental traffic para, hindi magkagulo sa loob. Dito nyo makikita yung sobrang laking pagkakaiba. Yung utak ng monolingual, parang may isang lane lang ng traffic para sa wika. Maayos, di ba? Pero ang utak ng bilingual, para sang may dalawang super busy na highway na kailangan ng constant na pamamahala. At yung tuloy-tuloy na pagmamanage na to, yan mismo ang nagpapalakas sa ating air traffic controller, yung ating executive control. Okay, so ngayon, tingnan natin yung ebidensya. At magsisimula tayo sa mga toddlers. Ang tanong, gaano kaaga nagsisimula tong advantage na to? Baka magulat kayo sa sagot. May isang pag-aaral na tumingin sa mga bata na 24 months old pa lang. Tama yung narinig nyo, 2 taong gulang pa lang, para hanapin yung pinakaunang signs ng mas magaling na executive control. So paano nila to ginawa? Ginamit nila yung shape-stroop task. Simple lang yung utos sa bata. Ipakita mo sa akin yung maliit na saging. Pero, eto yung catch. Yung picture, isang maliit na saging na nasa loob ng isang malaking mansanas. So, kailangan nilang i-ignore yung mas malaking picture para maituro yung tama. At eto na, yung resulta. Halos kalahati o 50% ng mga bilingual toddlers ang nakakuha ng tamang sagot kumpara sa mga monolingual na 31% lang. Ang laki ng difference, di ba? So anong ibig sabihin nito? Kahit 2 taon pa lang, mas magaling na talaga silang mag-handle ng magkasalungat na impormasyon. Sobrang linaw na patunay na ang advantage na to nagsisimula ng napakaaga. Okay, fast forward tayo. Tingnan naman natin kung paano lumalago tong advantage na to pagdating sa mga 8 taong gulang. Dito, titingnan natin ang advanced spatial reasoning. Sa sumunod na pag-aaral, gusto nilang malaman kung yung advantage ba na to ay umaabot na sa mas komplikadong problem solving, yung tipong hindi na kailangan ng salita. Siyempre para fair yung comparison, sinigurado ng mga researchers na yung dalawang grupo, monolingual at bilingual, halos pareho lang sa edad, sa nonverbal intelligence at kahit sa vocabulary. Mahalaga to para sigurado tayo na yung anumang makikitang pagkakaiba ay dahil talaga sa pagiging bilingual at wala nang iba. So, ano yung challenge? Isang computerized task kung saan kailangan hulaan ng mga bata kung ano yung nakikita ng isang cartoon owl mula sa ibang pwesto habang tinitingnan nila yung 4 na blocks? Okay, so parang ganito yung nangyari. Step 1, makikita ng bata yung 4 na blocks mula sa sarili niyang view. Simple. Step 2, biglang lilitaw yung cartoon owl sa ibang pwesto. At step 3, kailangan niya ngayong piliin sa 4 na pictures kung ano yung nakikita ng kwago. Habang, at ito yung mahirap, kailangan niyang i-ignore yung sarili niyang view. At boom! Sa resulta, kitang-kita na naman yung advantage. Yung mga bilingual na bata, nakakuha ng 74% accuracy. Samantalang yung mga monolingual, 56% lang. Sobrang linaw na mas magaling sila sa ganitong klase ng complex na gawain. Pero teka, may mas interesting pa. Alam nyo kung saan pinakamalaki ang lamang ng mga bilingual? Sa mga pinakamahihirap na parts ng test? Yung kung saan yung view ng kwago ay sobrang iba na sa view nila?
Anong ibig sabihin nun? Habang pahirap ng pahirap yung mental task, mas lalong lumalabas yung superpower ni... Okay, so sa huling bahagi na tayo. Bakit nga ba ito mahalaga? I-connect natin lahat ng ito, mula sa lab papunta sa totoong buhay. So ano ang practical application nito sa totoong buhay? Well, una, yung mga bilingual, mas may kakayahang i-ignore ang mga distractions. Pangalawa, mas magaling sila sa pag-solve ng mga complex na problema na kailangan mong tingnan mula sa iba't ibang anggulo. At pinaka-importante sa lahat, yung executive control na yan, isa pala yung major predictor ng academic success. Malaking bagay yan. So para i-summarize natin lahat sa isang malinaw na parang chain reaction, ganito yan. Step 1. Ang pagiging bilingual ay parang constant na pag-gym para sa executive control ng utak. Step 2, yung malakas na executive control nagpapahusay naman sa problem solving and spatial reasoning. At step 3, yung mga ganyang skills, direktang-direkta ang koneksyon sa mas magandang performance sa eskwelahan. See, it all connects. Sobrang linaw ng ipinapakita ng mga pag-aaral na ito, di ba? Ang pagiging bilingual ay hindi lang tungkol sa wika. Ito ay isang paraan para hubugin ang isang mas matalas at mas epektibong isipan. At nag-iiwan ito sa atin ng isang tanong. Ano pa kayang mga nakatagong brain benefits ang naghihintay pa para matuklasan natin? Alam mo ba na ang pagiging bilingual, hindi lang pala yang tungkol sa pagsasalita ng dalawang wika. Binabago pala nito yung mismong struktura, yung wiring mismo ng utak mo. Para kang nagbibigay sa isip mo ng isang parang constant mental workout. At ang mga benepisyo nito mula pagkabata hanggang pagtanda. At para sa pag-uusap natin ngayon, may hawak tayong isang koleksyon ng mga research articles. May malawakang pagsusuri sa bilingualism, tapos may mga particular na pag-aaral, halimbawa sa epekto nito sa mga bata, sa spatial reasoning, at ito yung pinaka-interesante para sa atin, sa pag-aaral ng mathematics dito mismo sa Pilipinas. So ang misyon natin, himayhin natin kung ano ba talagang ibig sabihin ng pagiging bilingual, lampas sa salita. Titingnan natin yung mga bentahe sa isip, yung mga komplikasyon sa kultura, at syempre yung practical na epekto nito. At ang mahalaga dito, I think, ay makita natin yung bilingualism bilang isang multifaceted phenomenon. Hindi to simpleng mas magaling ka o mas mahirap to. Kasi ayon sa mga source na dala mo, may mga tinatawag na cognitive trade-offs. Tapos may mga social dynamics pa at ito yung nagbibigay ng kompletong larawan. Hindi lang utak, kundi pati puso, pati yung lugar natin sa lipunan. Sige, simulan nating himayin yan. Magsimula tayo sa isang konsepto na laging lumalabas, yung executive function. Medyo technical pakinggan pero ano ba talaga ito? Paano ba ito nararamdaman sa araw-araw? Okay. Isipin mo yung executive function. Ito yung parang air traffic control system ng utak mo. Okay. Siya yung namamahala sa atensyon, sa working memory at sa cognitive flexibility. Yun yung kakayahan mong mag-adjust sa mga biglaang pagbabago. Siya yung tumutulong sa iyong magplano o di kaya mag-focus sa isang report kahit na maingay sa paligid. Gets, at ayon sa source natin mula kay Nuri, dito raw nag-i-excel ang mga bilingual. Mas magaling daw sila sa multitasking at pag-shift ng focus. Kasi ang paliwanag, dahil daw ito sa patuloy na mental exercise ng pagpili kung aling wika yung gagamitin. Tapos pipigilan yung isa. Eksakto, parang may dalawang channel sa isip mo, tapos kailangan mong piliin kung alin ang papanoorin habang hinihinaan mo yung volume ng isa. At ang fascinating dito ay kung gaano kaaga nagsisimula yung benefisyong yan. Hindi to para sa adults lang. May isang pag-aaral sina Pauline Dubois, tiningnan nila yung mga 24-month-old na toddlers. 2 years old, grabe! Oo, 2 years old. At dito, lumabas na mas magaling yung mga bilingual na bata sa isang Stroop task. Ito yung kailangan nilang i-inhibit o pigilan yung isang natural na response para pumili ng tama. Pinapakita nito na yung mental workout nagsisimula na pala sa napakamurang edad.
Nakakatuwa isipin, no? Na habang tayo hirap na hirap mag-decide kung anong kakainin for lunch, yung 2-year-old na bilingual, nagja-juggle na ng 2 language system sa isip niya. At hindi lang pala ito pang bata. Lumalabas sa research na tumatagal yung benepisyo hanggang sa pagtanda. Tama. At may kinalaman yan sa neuroplasticity. Ito yung kakayahan ng utak na magbago, mag-adapt. May pag-aaral noong 2021 ni na Mendez, Raymond at Tabet. Sinasabi nila na ang mga lifelong bilinguals pwedeng makaranas ng cognitive decline tulad ng Alzheimer's 4 hanggang 5 taon na mas huli kaysa sa mga monolingual. Wow! 4 to 5 years. That's significant. It is. At dahil yan sa konsepto ng cognitive reserve, isipin mo siya na parang pag-iipon ng lakas ng utak. Dahil sa patuloy na pag-e-exercise ng utak sa pag-manage ng 2 wika, nagkakaroon siya ng extra capacity na siyang panlaban sa epekto ng pagtanda. Alam mo, nung nabasa ko yan, honestly, parang bigla akong na-inspire mag-aral ng pangatlong wika. Kasi the idea of building a cognitive reserve, ang powerful na motivator. But here's where it gets really, really interesting. May isang particular na pag-aaral na nagpapakita kung gaano kalalim yung epekto nito. Sa isang study noong 2013, ni na Greenberg, gumamit sila ng spatial perspective taking task. May computerized task kung saan kailangan tukuyin ng mga 8-year-old na bata kung ano ang nakikita ng isang owl, isang kwago, mula sa ibang anggulo, mga 90, 180, 270 degrees. So kailangan nilang ilagay yung sarili nila sa sapatos o sa pakpak ng kwago. Yun nga. At ang resulta, mas accurate ang mga bilingual na bata, lalo na sa mas mahihirap na anggulo tulad ng 180 at 270 degrees kumpara sa mga monolingual na bata na may parehong level ng fluid intelligence. Hindi lang nila alam na iba yung view, mas kaya nilang i-calculate kung ano mismo ang itsura nito. At kung ikukunik natin yan sa bigger picture, ito ay higit pa sa simpleng inhibition. Pinapakita nito yung mas mataas na antas ng problem solving. Kasi sa ganyang task, kailangan mong i-inhibit yung sarili mong pananaw, yung egocentric view. Oo. Habang iniikot mo yung image sa isip mo. Oo. Habang mini-mental rotate mo yung isang complex na imahe. This is a big deal dahil ikinukonekta nito yung benepisyo ng bilingualism sa isang kakayahan na, napakahalaga para sa academic success, lalo na sa STEM. So it's clear, sa level ng utak, parang may cognitive superpower ka nga. Pero, alam naman natin ng totoong buhay, hindi lang nangyayari sa loob ng utak natin. 'Di ba? Paglabas mo sa mundo, diyan na pumapasok yung mga komplikasyon ng kultura. At dito talaga nagiging mas komplikado yung kwento. Ayon sa source ni Nuri, isa sa pinakamalaking hamon ay yung identity and belonging. Maraming bilingual ang nakakaramdam na sila ay in-between sa 2 kultura, para kang laging nakatayo sa isang tulay. Hindi ka sapat na kabilang sa alinman. Eksakto. Iba ka sa mga kaibigan mong monolingual sa school, pero iba ka rin sa tingin ng mga kamag-anak mo sa heritage culture mo. Baka sabihin nila Americanized ka na o iba ka na. At pinapalala pa yan nung tinatawag na language hierarchies. Aminin natin, dito sa Pilipinas, may mga dominant na wika na may mas mataas na social or economic power. Talaga. At pwedeng magdulot yan ng language shame. Yung ikinakaya mo na gamitin yung sarili mong wika o kahit Filipino sa ilang sitwasyon. Dahil may takot. Oo, may takot na baka mag-discriminate ka o ituring na less educated o probinsyano. At nangyayari yan araw-araw, 'di ba? Yung simpleng pag-order sa isang coffee shop, isipin mo kung mag-i-English ka ba para pakinggang formal? O mag-Filipino ka at baka isipin ng barista na hindi ka kasing sosyal. Ganong kababaw, pero ganong kalalim yung epekto niyan sa kumpiyansa natin. At nagdudulot din yan ng tensyon sa loob mismo ng pamilya. That's right. It brings up this issue of intergenerational dynamics. Kasi sa isang banda, andyan yung mga magulang o lolo't lola na gustong i-preserve yung heritage language. Para manatiling konektado sa roots. Yes. Pero sa kabilang banda, andyan yung mga mas batang henerasyon na nararamdaman yung pressure na mag-assimilate para sa social or economic reasons.
At ayon kay Nuri, nagre-resulta to sa pakiramdam ng guilt sa parte ng mga bata kung hindi sila naging fluent. Parang binigo nila yung pamilya nila. So meron tayong cognitive superpowers sa isang banda, tapos itong mga mabigat na cultural challenges sa kabila. Ngayon, tingnan natin kung saan ito nagtatagpo sa isang napaka-practical na sitwasyon, ang classroom, dito sa Pilipinas. Pag-usapan natin yung pag-aaral ni Lizel Joy Quilang noong 2020 tungkol sa paggamit ng code switching, yung pagpapalit-palit ng English at Filipino, sa pagtuturo ng mathematics. Ito yung classic debate sa Philippine education. Oo. So, she ran a classic experiment. Dalawang grupo ng first-year education students. Isang grupo tinuruan gamit ang purong English, yung isa naman tinuruan gamit ang code switching. Pareho lahat, lessons, examples, assignments. Wika lang talaga ang pinagkaiba. At ang resulta, hindi lang yung basta mas mataas ang score ng code switching group. Ang talagang nakakagulat para sa akin ay kung sino yung pinakanakinabang. Yung mga estudyanteng may poor mathematics quotient. Ito yung pinakamahalagang part. Yung epekto ng code switching, pinakamalaki sa mga estudyanteng nahihirapan na sa math sa simula pa lang. Sila yung pinakaumangat. Oo, hindi lang sa scores, pati sa participation. Mas nakapagpahayog sila ng ideya, mas naging engaged. At ang fascinating dito ay yung dahilan sa likod niyan. Hindi ito simpleng, mas madali kasi Tagalog. May mas malalim na, linguistic at cognitive reason. At dito na papasok yung source nating The Linguistic Mechanics of Scientific Inquiry. Eksakto. Sinasabi doon ng Filipino ay isang agglutinative language. Tika, anong ibig sabihin yan sa simpleng salita? Ibig sabihin, yung mga salita na bubuo sa pamamagitan ng pagdirikit-dikit ng mga malinaw na bahagi. Ginagawa nitong mas transparent yung kahulugan. Kunin natin yung mga salitang binuo for science. Yung salitang sipnayan para sa mathematics. Galing sa isip? Oo. Isip plus hanayan o sistema. So, sistema ng pag-iisip. Ang haynayan para sa biology, galing sa buhay plus hanayan, sistema ng pag-aaral ng buhay. Sandali, linawin natin to kasi napakabigat ng ibig sabihin yan. Sinasabi mo na yung mismong disenyo ng wikang Filipino may built-in advantage para sa logical thinking. Hindi lang siya mas madaling intindihin, mas logical talaga yung pundasyon niya kumpara sa pagmememorya ng Greek at Latin roots. At hindi lang yan, binabawasan mo yung trabaho ng utak, yung cognitive efficiency. Imbis na mag-translate, lahat ng mental energy niya napupunta sa pag-intindi ng konsepto. At may isa pang malaking bentahe, yung Austronesian Focus System. Sa Pilipino, yung pandiwa, yung verb, pwedeng magbago para bigyang diin kung ano yung focus, kung sino ang gumagawa, ano ang ginagawa, saan, o ano ang ginamit. Nagbibigay ito ng presisyon na perpekto para sa scientific procedures. Okay, so ang punto pala, ang paggamit ng unang wika o code switching, hindi lang to pagpapadali. Ito ay paggamit ng isang wika na may sariling structural advantages para sa logical na pag-iisip. Nababawasan yung cognitive load ng estudyante kaya mas nakaka-focus sila sa mismong math. Tumpak! At ang mas malaking implikasyon nito, panlaban to doon sa language stigma na pinag-usapan natin kanina. Pinapatunayan ng pag-aaral na ito na ang paggamit ng Filipino sa isang technical subject, hindi yan na dumbing down. Sa katunayan, it's smartening up the learning process. Oo, by using the right linguistic tool for the job, tinatanggal mo yung isang malaking balakid sa pag-aaral. At yung mga benepisyong yan, lumalabas din sa workplace, lampas sa classroom. Ang pagiging bilingual nagbubukas ng maraming career opportunities. Ayon ulit kay Nuri, hindi lang ito tungkol sa translation. Hindi talaga. Ang mas mahalaga ay yung cross-cultural communication skills, yung pag-intindi sa cultural norms, sa body language, sa social etiquette. Halimbawa sa international business, ang isang bilingual, hindi lang siya tagasalin ng salita, tagasalin din siya ng kultura. Makes sense. Alam niya kung paano makipagnegosasyon sa isang Japanese client versus sa isang American. Sa healthcare, isipin mo yung isang bilingual na nurse. Mas sensitive siya sa pangangailangan ng isang pasyente na, sabihin natin,
Ilocano o Cebuano na hindi komportable mag-English. Mas crucial yun sa diagnosis. So matapos nating himayin ang lahat ng ito, what does this all mean? Malinaw na ang bilingualism ay isang napakalakas na karanasan. Pinapalakas nito yung utak, nagbibigay ng cognitive advantages, pero kasabay nito, may mga tunay na hamon sa ating pagkatao. Tulad ng nakita natin, hindi ito isang simpleng +1 lang sa resume. May kasama itong mga totoong hamon sa identity at lipunan na kailangan nating kilalanin. At ang susi, ayon sa mga source natin, ay ang paglikha ng mga supportive environments sa pamilya, paaralan, komunidad, kung saan ang linguistic diversity itinuturing na yaman, hindi problema. At dyan namin iiwan sa iyo, aming tagapakinig, ang isang panghuling kaisipan. Kung napatunayan na ng agham ang mga malalim na benepisyo ng bilingualism mula sa pagpapalakas ng utak hanggang sa mas epektibong pag-aaral ng math, ano ang isang maliit o malaking pagbabago na maaari nating gawin sa ating mga paaralan, sa trabaho o kahit sa ating mga tahanan para mas suportahan at pahalagahan ang lahat ng wika sa halip na ituring ang isa bilang mas nakakataas sa iba? Anong potensyal ang ating nasasayang kapag hindi natin ito ginagawa?